Are you the type who does not get shaken by problems? Hello, Armies. This is 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Welcome to episode 6 of 7 News Euphoria, at Bangtan Army Podcast. I'm Dayan, aka Mrs. Jin Agus D. I'm Jen, Kim Sok Jen. I'm Yoongi Army. Mari. Marry me. Ako, changing na po ako into Minion Jen. Yeah, ito kami mga tatlo. Ay, hindi pala. Ito pala ay official. Official. Ayaw ka naman. This is true. Ulitin nga natin, I'm Agus D with a Y. I'm Minion Jen. I'm Yoongi Mari. Ang galing, no? Ang galing, no? Cute. Kaya, dinulo. Sorry na, Jean. Babalik po ako sa other day. Hoy, wait lang. I-flex ko lang. Naka-Jean pa naman ako. Hi. Hi, baby. Ayaw ka na naka-Jean. Yeah. Okay. So, our song for this week is On. Actually, this is my number 1. My ultimate BTS song. Pero pakinggan muna namin. Yes. So, that's all. Gusto ko yung kita-kita talaga natin ng sayaw. Ito yung favorite, ultimate song ko. Tapos, pagdating sa choreo, siya din yung number 1 for me. Ako, siya ang first concert ko. On. Sa akin naman, ang tumatak sa akin sa On, yan yung kantang pagod na pagod ako. Kahit hindi ako yung sumayaw or kumanta. Panoorin mo lang sila. Parang, pagod na pagod ka. Imagine, dahil super favorite ko siya, lahat ng reaction videos na pwede kong mapanood, pinanood ko. So, pagod na pagod din ako. Parang nakakaloka yun. Madalas pa kapag yung mga dancers, yung mga nagre-react. Parang lalo nang nakakapagod. Anyways, the overall message of the song reflects on the group's mindsets as artists throughout their 7 years of being together. So, from RM's perspective, what is On? Yes. It is like a big diary of our past 7 years. It's like a shrink version of the whole BTS identity. So it's kind of about how we could stumble from time to time, but we got back up. When people first hear about the title On, it's like what's on. It's very brief. When we say on, it's like we on or like on air. It's like bring it on. We could imagine it as many things. It's like a declaration of what we want or what we have admitted or our destiny. Wow. From Yeah. JK's perspective naman, what is On? The name of the track wasn't On in the beginning, but we came together and we had meeting trying to decide what we wanted the title track to be and what we wanted to call it. Because this was our reboot, we wanted to take our old song NO and turn into On. So I just threw that out and we really like it. Talk about bring the pain on, and we put that into the lyrics, and that's how we came up with the title track. Now, our first discussion point. So, meron tayong mga verses na kinuha from the song. And this first one is RM's verse. Of course, I'm not unafraid. Of course, it's not all okay. So, you recognize your pain and when you're not okay. Are you the type of person who often hides or show your vulnerability? I'll go first. Sige po. Ako, yes. Yes to showing my vulnerability.
Kasi iyakin ako. Mm. So kapag what do you call this? Upset, ano ba? Upset, sad, naiiyak, malungkot, okay lang sa akin na ipakita. Tapos, naniniwala kasi ako dun sa yung line na showing your vulnerability is actually not a weakness, but rather a strength. Oo, kasi for other people kasi it takes a lot of courage para show ipakita it, yung totoong emotions nila. So, yun. Pero ako, okay lang sa akin. So, I'm okay. I'm okay with showing my vulnerability. Ano ba? Parang before, okay sa akin na i-show yung vulnerability. Pero, as of now, parang siguro dahil nga dami mong pinagdadaanan or something, na ano mo na siya, na ano mo sa sarili mo na ma-conceal siya, or you have this facade already na, okay, this is me, hindi ako iiyak, or hindi na ako naiiyak, or hindi na ako parang ganon. Though, yun nga, parang nabanggit ko to the other day, na parang mas maiiyak pa ako if it is, for example, about watching movie, na mas matatouch ako. Not from the personal or life experience, ganon. Pagka, yung mga ganun. Iyakan din ako sa ganun. Yun nga, hindi ako nahihiya din na ipakita na naiiyak ako because of the movie or something na nai-stuck ka dun sa napanood ko. Pero, for example, if currently I am upset or kaya yung hindi ko ma-take or basta may matinding emotions, parang naitatago ko pa siya. And then, later on, kapag ka mas na dwell ko na or siguro on my personal space na saka ko pa siya mas mapi-face na mas Pero parang I think it still takes a while. Parang kung napuno ko na talaga yung bucket of emotion, saka pa siya. Ganun siya sa akin. Yun. Kasi I have to parang put myself nasaan ba ako para ipakita ko itong mga emotions ko na to. Kasi I think meron ding mga situation that calls for yung strength mo. No? May mga ganun din. Tsaka, pag minsan kasi depende din sa tao. Kapag halimbawa, yung taong kaharap mo, kailangan makita, hindi niya makita yung weak side mo, yung vulnerable side mo. Kasi meron kang point na pinaglalaban or whatever. Correct po. Tsaka, siguro kasi, depende rin siya dun, yun nga, sabi nyo nga, depende siya sa tao na kailangan. Like, for example, if lahat na ng nasa paligid mo is being vulnerable, siguro ako yung person na I have to step up na, okay, hindi ako pwedeng maging malungkot or maging or maging mahina because everyone would rely on me. Parang ganun. So, yun. Hindi naman siya, hindi rin ako takot na ipakita na ako ba ay naiiyak or whatever. Pero, at certain point, kailangan ko siyang, okay, ito yung facade kung kailangan ipakita. True naman. Yun. Ako, yun yung na-discover ko. Hindi na ako nakakapag-open ako. Bawa ngayon. Nakakapag-open ako na parang dati, nung mga college, halos, as in, mahagulhul ako. Pero ngayon, sobrang galing ko magtago ng emotion. As in, na-discover ko yun kasi kapag nasa bahay na ako, as in, parang kailangan ko pumunta dito. So, masaya. Sobrang saya ko. Tapos pagdating ko sa bahay, parang dun ko talaga, as in ko sa CCTV sa bahay, gumugulo yung mundo ko talaga. As in, sabi ko, sobrang galing ko naman magtago ng emotion. Kasi dati, nung iyakin ako. Iyakin pa rin naman ako, pero hindi na ako katulad na dati na. Yung pag umiiyak ako. Konting pitik lang. Kausapin mo ko sa mga problema. Kaya ko magpigil na ngayon. Pero dati, hindi talagang iyak. Or baka dahil kasi na hindi din kasi ako naturuan ng bata na maglabas ng emotion. Kasi hindi naman ako para Kaya minsan din ako minsan parang naano sa sarili ko. Dapat pala marunong talaga ako mag-open. Kasi masakit sa loob pag nagtatago ka na pag napuno, yung sinabi mo napuno ka. Hindi mo na ma-handle yung sarili mo kasi sasabog ka na lang kasi. Totoo. Pag minsan pagka ganun out of control. Yun yung pinagdadaan ako ngayon na pag once na
bumibigay talaga yung mukha ko pag umiiyak na talaga. Pero pagkatapos naman nun, nabawa, natapos mo na umiyak ka na ng umiyak. Pag okay, may okay na yun. Dito correct. sa soul yun. Yun. Yun nga Dito eh. sa soul. Ako kasi kapag galit na galit ako, Yun, dun pa. naiiyak ako. Ako din. Ako din. Oo, hindi ko alam. Parang sobrang, yun yung next. Parang kunwari, iyakin ako kapag syempre iba naman yung pagka-vulnerable mo kapag malungkot yung sitwasyon, di ba? So that's okay. Pero like kapag may problema or may kaaway ka ganyan or galit, Alam mo, yun talaga, yung kapag galit na galit ako, nauunahan talaga ako ng iyak ko. Same. naisip ko yun. Kasi doon galing ako. start yung lungkot. Di ba pag may naiinis ka sa isang tao, tapos hindi mo naman masabi na sinasaktan mo yung sarili mo. Sabi nga, doon may isang quote nga na sabi na, your negativity is the one that hurts you. Parang yun yung nasakit. Tapos hanggang sa sinasabi mo na sa sarili mo na, totoo nga yung sinasabi mo. Hanggang sa mamaya, ka na. Totoo. Dahil sobrang galit na galit ka na, iyak ka na. Yun nga yun. Pag too much rin kasi siguro nga yung emotions na parang napuno talaga yung bucket mo of emotions. Hindi mo na Hindi mo na maintindihan. Ano ba yung percentage na galit ka? Ano yung percentage na nalulungkot ka? upset ka or hindi mo makuha yung gusto mo. Tapos doon ka na nakakapagbitaw ng hindi mo gusto. Oo, Minsan totoo. ako talaga ganun ako. Tapos na hindi ko na lang sinabi. Parang ang sakit pala na sinabi ko. Ganun. Pero dun sa line dito na you recognize, dun sa discussion point na you recognize your pain and when you're not okay. Oo, ganun ako. Alam, yung kapag hindi talaga ako okay, ang hirap, bukod sa may RBF ako, the resting bitch face, ang hirap itago kapag upset ako or when I'm not okay. Kasi kahit naman masaya ako pagka hindi man ako nakakangiti, inakala ng mga tao. Hindi pa rin ako masaya. Sorry guys, malakas na yung RBF ko, pero hello. Beyonce, Kanye West. Yun. Siguro, sa inyo kasi ganun eh. Kasi yun nga yung nyo. Pero, sa akin kasi, hindi ko rin alam kung kung ganun din ba yung nakikita ng ibang tao sa akin. Kasi, knowing na ako naman, lagi ako nakangiti. Ganon. So, parang minsan, nagiging mo rin sa sarili mo na, okay, I'm not feeling okay. Pero, you have to go out and smile! Parang gano'n, i-set aside mo rin muna. May mask ka yung sinusuot. May mask ka na isusuot. Pero, siguro nga kapag talagang hindi mo na kaya, I don't know, kung kayo ba, napapansin nyo yun? Kanina, pagpasok ko, na nakababa yung mask. Okay na lang dyan. Siguro ngayon, yun na, hindi ko na siya na okay, fine. Hindi ako okay. Ako nga, feeling ko nga nag-mature na. Kasi nahahalata na. Kasi dati kasi na nag-aaral pa ako, lahat ng sinasabi sa akin ng magulang ko, tsaka sinusunod ko talaga siya. Parang kahit hindi na papakita ngayon, lumalabas siya. Kasi napapansin, lola ko, na hindi ko alam na sinasabi sa mama ko na, pauwiin niyo muna ganito, ganyan. Kasi nararamdaman niya yung sadness ko. Kasi, or minsan hindi din kasi ako sumasabay ko, makain. Alam niya na minsan hindi ka okay. sabi ko yung baka minsan okay din na ganito kasi nararamdaman nilang anak nila ako. Kasi siguro pahuli na kasi ako kumapit, sa family. Parang naging close. Ngayon na lang simula nung college, hindi masyado. Pero sabi ko kung kailan ako natumanda, saka parang ako naging baby sa bahay. Kaya sabi ko, feeling ko, nagmamature na din talaga. Siguro. And now, Kobe's verse naman. The power of the things that make me me. Is there anything you are not so proud about yourself? And what characteristics are you most proud about yourself? Thank you, AC, for your question. Wala ka dito, pero pinahirapan mo kami. Kaya nga. Magpagaling Get ka, well soon, sis. AC. Yes, wait. Is there anything you're not so proud about yourself? In connection with, with On, yung song natin. Okay. Siguro ako, in relation to the song, may mga wrong decisions ka. And then may mga wrong decisions and then at the same time, pinoproblema mo siya ng bongga.
Kasi 'di ba for example sa on, sinasabi doon na whatever, bring it on or whatever na ganyan. Pero in a way, doon mo papaisip na lahat na naman ng pinoproblema mo, ikaw din ang gumagawa. Ikaw ang gumawa noon, nung mga yon. So, yung photo ko. So, kumbaga, siguro may mga, yung pagiging impulsive ko on certain things, yun yung hindi ako sobrang proud sa sarili ko. Kasi nga, yung pagiging impulsive sometimes bring me to a lot more problems. Ganyan, oo. May mga problems. But at the same time, moving to the next question, doon din ako sobrang proud because yung pagiging impulsive ko rin in a way, and yun nga, generating or creating those certain problems, it makes me a better person than who I am yesterday. Di ba parang yung sinabi rin ni Namjoon from our last, ganun. So, parang in a way, yung mga, tsaka doon ko rin kasi na, okay, I'm impulsive. And then, at the same time, parang, I am open and ready to whatever life will shoot me or bring me. Parang ganon. Bring the pain. Oo, bring the pain on. Parang ganon. So, parang doon ko rin na, okay. Tsaka doon kasi na lumalabas yung adrenaline mo. Pag ako personally. Pagka impulsive ako, lumalabas yung adrenaline ko. Ito yung ideas ko. Ito lahat ng ito ang gusto kong mangyari. And kasi pag na-desisyonan mo na, pangangatawanan mo yes, correct. And then later on, dahil nga impulsive ka, hindi mo masyadong pinag-isipan, yun na, magiging problem na siya. So, doon ka na hindi proud sa sarili mo. Ganon. Yung cycle. Yung hindi ka proud sa sarili mo, yung proud ka sa sarili mo. Yung sabi niya, di ba, sa mga job interviews, make your weaknesses your strength. Ganon. May ganun ako pag sumasagot. Ko na lang, para hindi na itanong yung strength. Baka tinanong ko na Correct. And that's what's my strength. Ganun, para hindi mo na matanong. Connecta lang din naman yun eh. Totoo naman. What makes, ano nga yun? What doesn't kill you makes you stronger. Pero meron din yung linya sa di ba? Sa on. Meron. How about you, Joyce? Ako, wait lang. Ano bang hindi ako proud sa sarili ko? Siguro, Miss Dan, ikaw muna. Ako nadala kasi sa sa kill. Pero nasa utak. Uy, nawala. Sorry, kinunta mo kasi. Meron akong sasabihin eh. Ano nga yun? Wait. Sorry na. Yeah, not so proud about myself. In connection with the song, kasi baka kasi masabi ko dahil nandito yun sa sunod na question eh. Oo. Ano ko yun? Hindi, the power of the things that make me me, yun na lang po. And something na not so proud about myself. Ganun din ako. Ito din, yung pagiging emotional ko. Before I see it as a weakness. Tapos, dahil nga na-realize ko na, when you're emotional, when you're vulnerable, it doesn't really mean that it's exactly your weakness. Tapos, so nakita ko na siya as my strength. So, yun na rin yung thing na I'm proud of myself. Ang galing! Galing talaga. Hindi, elaborate natin. Parang may depensa. So, wala po kami sa frame pag tumatawa kami. Wala ako sa huli show. Hindi kasi, parang yung pagiging emotional ko, it's because I really feel, I feel things more deeply than other people. Ay, meron akong reel na, hindi ko lang kung mahanap ko siya ngayon, pero meron kasi akong reel na encounter. Kasi, wait, gusto mo yung pare-pareho tayo ng lock screen. Wait lang. Hindi lock screen. Main screen. Kasi syempre yung home screen ko yung inuuwian ko. Wallpaper. Yes. Alam mo nga, tabi-tabihin nga natin. Ito kasi, dito kasi ako umuwi. Teka lang ha. Yan ako na, Jen. Commercials. Mamaya mawawala na naman yung sasabihin. Ito naman, nakatakulog kasi si Yuki. Ayan. Okay. Hi, Yuki! Bilis na mag-event ko ako puro garmi nga. Puro tattoo ni Yuki. Sorry. Ayun. Minsan lang yan. Kaya kahinapin ko kasi yung video. Hindi ko alam Wala na naman. Alalahanin mo muna, pero ito,
important kasi din yun, yung nakita kong yun. Hindi ko pala siya na-share. Pero, wait. Actually, totoo din yung sinabi niyo, Miss Den. Kapag ka emotional ka, mas mataas yung EQ at yung EQ. empathy. Yung empathy mo. Yung empath kasi ako. Kaya, I'm an ENFJ, so empath ako. yes. Yung lahat na, yung microscopic vision, yung vision talaga, yung mga feelings ng hindi lang pansarili mo, Alala kundi ko na yung pala. other person. Yung other and people. Sige, Miss, ako muna. Sige, ikaw muna. Ayun, ang hindi pala ako proud sa sarili ko is masyado akong negative. Ah. Kasi halimbawa, wala namang kapag tinamaan ako ng anxiety ko, lahat ng lahat ng sama-sama na yon. Galit, sama ng loob, lahat na yon. Halimbawa, wala naman bro, ikaw. May sinabi ka, tapos i-elaborate ko yun to a negative way. Tapos, doon na mag-iimpisa akong aanin ko yung sarili ko na hindi nyo, parang like sinasabi sa hindi naiintindihan yung hindi nyo naiintindihan yun. Yung parang, doon ka na parang, doon na mag-uumpisa na yun. Doon na may iyak ka na, ka doon. Masyado akong negative na hindi ako proud doon. Kasi masyado akong negative. At wala yung strength. Wala. Hindi yung strength. Ayun. Ano yung strength mo? Ang strength Yung ko, proud ka Or sa proud sarili ka sa mo. sarili mo? na after ko na, tag doon bumabangon ulit ako. In the way na, kaya ko nang i-handle yung anxiety ko in a good way na. Kasi dati hindi ko talaga kaya. Talagang pag na-anxiety ako ng buong araw, apektado yung pati trabaho. As in, nagkakaroon ako ng mga errors. As in, nahalata na ganito, ganyan. Kaya ayaw kong open minsan sa office mo. Pero pag kino-coach ako, sasabihin ko, syempre, hindi po talaga ako okay ngayon. Doon na Pero ngayon na feel ko naman na kaya ko na siyang i-handle kasi nagvo-voice out na ako pag hindi ko kaya. Pag may nararamdaman ako na hindi ko kaya, dati kasi iaatang ko lahat hanggat kaya ko, go. Pero ngayon pag hindi ko kaya, pag sinabi ko hindi ko kaya, nasasabi ko sa tao na or sa kasi po, hindi naman po lahat ganito, ganyan. Alam mo, yun din yung gusto ko sabihin, na parang when we first met, yun nga, na lonely person, medyo lonely person ka. So, naisip ko na baka mataas nga yung anxiety level mo or kaya yung pagiging sad mo or negativity or gano'n. Tapos, pero ngayon, knowing you along the way, parang doon ako super proud din ako sa'yo. I'm super proud of you. First impression sa akin talaga, Loner. Oo. Sa bagay, nag-usap na. Parang second usap na. Sabi ko na-overshare ka. Actually, Di ba ganun pag may kilala ka, minsan na-overshare ka kasi pag pag ikaw ay sobrang comfortable. pero actually, nung una kasi tayo nagkita, hindi naman natin pinag-usapan pa yung personal things about pa ng Bangtan pa. BTS pa yung pinag-uusapan namin. Pero na-feel ko na sa kanya. Kasi nga, mag-isa siya, tapos lagi siyang naka-black and something. So, parang feeling ko, yata yung malungkot. So, nag-usap na kami ganyan. And then, nung sa second niya na nabalik, yun na, nag-share na, nag-open na siya. Na inisip ko, pero though, sinabi ko naman sa kanya, don't worry, naman, I do not judge or whatever. Kasi, hindi man ako perfect or whatever. Sino ko para umusga. So, kaya okay lang na ganyan. Tapos, ng tao. Actually, siguro nga kasi, future? dahil siguro nga, din ako, empath din ako. So, parang, nararamdaman ko yung energy ng lahat ng tao. Yun yung gusto Ganon. Kaya ko umasa ng kaya ko makiramdam. Kasi hindi ako Depende yun. Mataas din kasi yung Tapos, pero ngayon, yun yung masasabi ko sa'yo, na ako din, I'm super proud, na parang ngayon na, alam mo yun, sobrang, iba na yung energy mo, tsaka yung alam mo kung bakit? Kasi lagi mo kami kasama. Hindi, pero sa totoo. Pero hindi dahil mga friends ko na kayo dito. One thing din na na-realize ko na sabi ko, di ba pag may nilalagay si Lord sa'yo na tao, sabi ko, ba may plano talaga si Lord? Kasi di ba nung mas nakilala ko yun, nung nawalan ako ng work. Kasi parang lagi ka nandito. Tapos parang naisip ko na, kaya pala binigyan ako ni Lord ng mga friends sa lipa. Kasi nga, yung parang,
nilalagay niya talaga in the good way. The na parang, spaces. At saka, Oo. pag nakakausap ko yun, oo nga, dapat ganito nga. Meron akong perspective sa sarili ko na parang pag umuwi ako na, kailangan ko nga dapat maging ganun. Kasi dati, sarado ako sa mga ganyan. Ang dami mo na mga Ang sinasabi, oo. Nung college kasi hindi naman tayo bata-bata. Gusto mo lagi pinaniniwalaan mo yung sarili. Ganun, no? Pinaniniwalaan mo lagi sa sarili mo na, Siguro kung like yung mga... pero ngayon, natututunan ko yun. Nung Yung college talaga. pa, like kung halimbawa mga ganyan, yung kagaya ko, kung Wild days. kung kunwari college tayo, ganyan, tapos Feeling ganito ko ako ano- magsalita, Oo. maiinis kayo. Alam mo, feeling ko ba, kung noon tayo nagkakilala, diba? feeling ko kasi, dahil naman, Dami nito, pero alam ngayon, mo. dahil nga, as a Oo. mature na din na tayo, mas, ako kasi yun ang pinag-aaral ko, makinig lagi. Kasi dati, ako gano'n, basta, maano ko, matigas sa ulo. Ayan, meron na naman akong, teka lang, ito na, nakita ko na. So, in connection doon sa, yung impression nyo, ganun din. Tapos yung weakness ko, tsaka ang strength ko. You cannot make everyone think and feel as deeply as you do. This is your tragedy. So, it's kind of a weakness. Because you understand them, but they do not understand you. People can only understand us at the depth in which they have met themselves. So, parang, habang nung sinabi mo na proud ka sa kanya, parang feeling ko kasi you've been through that phase. So, I think ganun tayo. Dahil, Naput mo na yung shoes mo dun sa yung ganun eh. So, parang, ewan ko, yun nga, dahil nga empath din ako, tapos parang, I really feel all of my emotions deeply. Opo. Kapag ka, hindi lang sa akin, like sa ibang tao din ganun. So, kapag ka, nararamdaman ko kasi talaga, like yung energy ganyan. Tapos, kapag kailangan kong i-shift yung energy dahil malungkot, masyado, paligid, ganyan. So, yun. Tapos parang, kapag ka, naiintindihan ko sila, dahil ngayon nga, parang I've been there. Napagdaanan ko na, ganyan. So, parang ang sa akin, it's a blessing na yung emotions ko masyadong I'm so connected with my emotions kasi from that, ang dami kong naiisip din. Ang dami kong like na-share from my experiences. Tapos yung lessons na natutunan ko, na-share ko na sa iba. So, that's what, ito din yung parang blessing nung podcast. Like, kasi it's a channel then for us, not just me. Lahat tayo dito sa show na to. Na every experiences kasi natin, every lesson learned could be a blessing to other people. So, kung ano man yung napapag-usapan namin dito. Ito na lang. Yung pinapilian natin, yung hindi nakakaiyak, pero maiiyak ka. Kasi mo yung sinasabi ni Miss Diana. Nagigets. Kailangan ko din kumonekta din sa emotion mo. Minsan. Pag yun yung parang, napakaiyakan mo, ang dali mo naman maiyak. So, dati, pagka ganun, nahihiya ako. Nahihiya ako pagka naiiyak agad ako. So, tapos yun nga, dahil kapag galit ako, tapos naiiyak ako, hindi ko na nasasabi yung mga points ko, hindi ko na napapaglaban yung stand ko. Parang, I can't stand firmly on my ground. Dahil pinangupangunahan ako ng emotions ko. Tapos parang, Eddie, hindi ko alam kung gagawin ko talaga nun. Pero kapag yung ganito na, nakita ko na siya as my strength. Kasi nga, not all people can recognize their own emotions. Correct. Na parang yung ibang tao, tinatago pa nila yung totoo nilang nararamdaman. Yung ibang tao, dine-deny pa nila. Samantalang ako, feel ko lahat ng emotions ko. Tapos welcome ko siya. Sabi kasi, you have to be friends with all of your emotions. Whatever it is. Correct. Good man siya or bad man siya. Kailangan maging friends ka. At kailangan i-feel mo lahat ng emotions mo as a human being. Kasi kapag fineel mo lahat ng emotions mo, dun ka rin makakaisip ng solution. Correct. Ng paano ko ba i-handle to? Nagagalit ba ako ngayon? So, anong kailangan kong gawin? Parang malungkot ba ako ngayon? So, ano yung kailangang step ko? Correct. Hindi. Yung mga ganun. So, yeah. Kasi, mas nauuna kasi yung emotion kaysa isipin natin kung anong solusyon. Kasi, yun din na, parang minsan, pag nalungkot ka na, dun ka na iyak ka ng iyak. Tapos, hindi mo minsan isipin mo na,
Wala Ano nang bang dapat pag-asa. gagawin ko? Oo. Dapat kumilos na lang ako sa umiyak ako. Oo. Pero minsan inuuna natin pag-breakdown muna. Ano yun? Anong gagawin ko? which Tapos is babaya, ay, helpful. Oo. Oo, kasi kapag nakapag-breakdown ka na, gumagaan Oo. na. Oo. Mas nakakahinga ka na eh. Mas nakahinga ka na. Totoo naman. Tapos lumiliwanag yung utak mo. ay, kailangan ko lang palang, ay, ipasa Oo. pag ganito, ganyan. Oo, or pag minsan naman, kailangan ko lang palang iiyak. Oo. Hindi ko naman pala kailangan makipag-away. Parang gano'n. So parang you saved yourself a ton of Yun pala other yung sinasabi nila na, negativities. Correct. Wala na itutulong yung kakaiyak mo. Oo, Yun pala yun. Pero ang oo. totoo, ang laking matutulong Oo. ng pag-iyak mo. So, kailangan mo rin talagang i-acknowledge yung mga emotions Yes. mo na yun. Tsaka, Na-valid. kasi dun mo rin Na-valid. okay, ano bang next ko nang gagawin? Oo, ganun nga daw yun. Huwag mo daw i-dismiss. Kasi parang, sino ba niloloko mo sarili mo? Oo, tsaka parang kumbaga yun ay package na hinayaan mo lang na nandyan, never mong inopen. Pero ramdam mong, okay, nandyan lang siya. And then you try to move on. Pagdating mo, nandyan pa rin. So, hindi Nandyan pa umaalis. din. Oo. Hanggat di mo binubuksan. Hindi umaalis. The Oo. emotional baggages, kailangan Oo. yung pakawalan yun. Kasi kapag hindi, Oo. Talaga. Kasi It will sink you down. Correct. Tsaka pinupuno mo lang yung, kumbaga yung kwarto mo, pupunuin mo lang siya ng puro box. Parang Totoo, ganon. totoo yun. Compared na lumuwag yung area. oo nga eh. Meron yun, tapos meron mga boxes na inopen mo, pero hindi mo naman Oo. ginalaw. I mean, Parang yung bumili ka ng ano album. pa rin. Tapos nilagay mo lang naman dun. Di ba, yun lang yun. Oo. Mas ismanandali ang saya. Pero itago mo rin yung Weaver's box. Ganda lang din. So, parang hindi mo yun, Pero happiness na yung album, kukunin mo ulit, masaya ka na ulit. Pag binuksan, ganito pala. Oo. Ayun. Ay, So, nako. dito naman tayo sa favorite nating lahat for this past few months. Kayo. Yungi. Yung girls. Yung is verse. Even if my knees drop to the ground, as long as they don't get buried, it's going to be just an ordinary happening. Are you the type who does not get shaken by problems? How do you usually receive or process a problem or a conflict? Wala yun nga, magpapasite pa nga po ko din eh. Dito na pala tinatanong. Ano ba yun? Sino ba po may alam na Therapy. paano mag-handle ng problem? I get shaken by problems. Kasi sino ba namang hindi? Correct, Diba? correct. Parang feeling ko lahat tayo, hindi kasi natin siya i-acknowledge as a problem kung hindi tayo na-affect. Oo, correct. Yun yung palagay ko. Though, medyo parang makakategorize mo rin siya in a way. Parang, at first, masya-shaken ka talaga. Pero may mga problems kasi na, okay, this is solvable agad. This is something that really affects you. Ito kailangan, Yes. upuan ko to. Kasi ganito. Totoo. So, Yung parang mga ganun. problem, mabilis na masolusyonan, hindi lang natin Oo. hinahanap. Ah. Bawa, may gagawin ka. May level yun eh. Problema mo na sa, may gagawin pa ako. Ay, kung ginagawa mo na. Hindi mo na siya diba? maproblemahin. Ulmahin. Hindi siya may problema talagang hindi umaalsan. Oo. Agad-agad. Correct. So yes, ang sagot natin. Yes, But yes. how do you usually receive or process a conflict or a problem? Ano ba? Ako, yung kanina, yung umiyak muna ako. Mas madalas talaga na naiiyak muna ako tapos saka ako iisipin. Pero meron namang mga, magkaiba pala yun kung problem or conflict. Kasi not all problem Or are conflicts. Yes. Pero lahat ng Conflicts is a problem. Doon Yes. nag-uumpisa ang problema Oo, sa conflict. sa conflict. Actually. Oo. Paano haharap? Paano Ano nga ba? usually hinaharap? Ang Ako, problem. ako siguro in terms of sa mga problem on a personal level, problem lang po muna. Ano lang, for example, in-assess ko kasi rin muna kung ano ba to, kaya ko ba siyang isolve or hindi ko ba siya kayang isolve. Ikaw lang Kaya ba? ko, ako Or lang bang may iba bang involved? involved? Oo, yes. Kailangan ko ba siyang, ano yung urgency na ma-solve tong problem Oo. na to? Tapos madali lang ba siya or hindi? Parang gano'n. So kapag feeling ko naman, kaya ko siyang isolve ng pansarili ko lang. Okay, gagawin ko na siya kaagad. Or sosolusyonan ko na siya kaagad. Though may iba naman na good problems. Yun yung mga gusto natin, good problems. Yes. Pero yung iba naman na bad problems, yun talaga yung medyo mahirap harapin eh. Pero in terms of conflict naman, it should be better na na alam mo or alam nyo na may conflict pala. Kasi it's hard na parang Kapag ikaw lang Eh, ginagawa. Oo, Ay, ako lang pala naman problema? nakakaisip. Or kaya,
ikaw hindi ka aware na may problema. Na meron palang problema. Yan pala yung yan siguro yung ko sa problema. Magiging impulsive ako. Gagawa ko ng solusyon na parang kung sa direksyon. Tapos, pag hindi ko na kaya, doon ako iyak. Hanggang sa hihingi na ako ng tulong. Hindi ako ganun pag namamroblema ako. Kailangan ko sabihin ito, ganyan. Hindi. Gagawan ko. Hanggang sa pag hindi ko na kaya. At umiiyak ako, doon ako na, may problema pala, di mo sinasabi. Ganyan yun. Pag hindi mo na talaga kaya, doon din ako naiiyak na parang, shit, oh my God. Or kaya naman, if for example, may mga problems na, yung tingin mo, magiging ang tingin sa'yo ng iba ay disappointment ka because of that particular problem. Right. Yun, doon talaga. Alam mo, nag-ano ko na ni Sandro, shit, sobrang failure na nabuhay. Sobrang disappointed ako sa sarili ko kasi may gusto akong mangyari. Tapos lagi parang sabi nga, hindi ka papunta doon. Di ako, yun talaga yung parang, yun yung kinababagsak ng loob mo. Tsaka yun minsan yun lagi ko din naiisip na siguro nitong mga nakaraan, naiisip ko rin na, feeling ko talaga ang problema is ako nga siguro. Baka sarili ko nga talaga yung problema. Yes! Na parang ba? Pero I have my own ways kasi. Parang gano'n. I have my own ways kung paano ko gagawin tong mga bagay-bagay na to. So, hindi ba kami nag-a-align ng ibang napaligid? Oo, kaya nga. So parang doon ako sobrang na-frustrate. Na parang, no, isang araw, nagsasearch ako, parang, how does Aquarius get mad? Parang, paano ba nagagalit ang mga Aquarius or something, gano'n. Parang sabi doon, yung isa sa mga kinaiiyamutan daw natin is, for example, yung papakialamanan tayo sa kung ano yung gusto natin mangyari, alam natin kung paano natin gusto mangyari yung mga bagay-bagay. Tapos, i-call out ka of something na hindi naman nila naiintindihan kung bakit mo ginagawa yon, pero ikaw, alam mo na yun ang Totoo yun. Talaga parang, so, kaya siguro naiinis din ako kapag pinauuwi ako ng maaga. May reason naman kung bakit ako hindi maaga umuwi. And valid naman yung mga reason or whatever. Ang ganun. Totoo yun sa Aquarius. Kasi nahalata ko yun pag pinapakalaman yung mga decision ko ngayon sa buhay. Hindi nyo alam kung ano-ano. Hindi nyo naiintindihan. Ito nga ang gusto ko. Ito na ang pinipili ko na nga yung gusto ko. Dati pinili ko kayo. Pero sabi naman doon, as long as kasi kaya natin mag-blend or kaya blend in pa, wala naman kaso. Ganyan. As long as naiintindihan on both part kung bakit ba natin ginagawa yung ganito, ganyan. Pero, yun. Diyos ko, nakakaloka. Pero, yun, going back, siguro yun nga po. May sarili kasi akong ways of handling things and solving things. Pag hindi ko na talaga kayang-kaya, that's the time na hihingi ako ng tulong from the other people. Pero, at the end, meron kang guilt feeling na, I'm so disappointed of myself. Bakit ako humingi ng tulong sa iba? Pride yan. Parang gano'n. Pero, minsan kasi, may mga times kasi talaga na hindi mo naman nakaya, na ikaw lang. Gano'n. Kailangan mo talagang humingi na. Yun, yun nga. Siguro, in a way, meron akong mga problems na pinapark ko muna. Na okay, hindi ko muna sila isosolve kasi parang it's too emotional or kaya masyado siyang mabigat para sa akin to go to a confrontational ganon. So, medyo Joyce. Yun. So, ano yun? Are you the type of shake ako ng problem, syempre? Pero how do you usually receive or process? Yun nga, ang una kong ginagawa is na ngayon na 24 na ako, siguro nagiging impulsive ako ng decisions na para hindi nila mapansin. Parang nabawa, titanong ako na, may problema. Hindi, may ganitong gagawin ko, ganyan, magaganan. So, kahit minsan may isang bagay na kailangan mo lang may sabihin sa kanila na para hindi sila mag-alala. Ganun, napapansin ko yun bawa, ganyan, okay ka naman ba? Parang bawa, nag-a-apply ako, ganyan, di pumunta ka. Tapos minsan, hindi mo masabi sa isang, katulad ng pag-uwi ko, ayaw ka naman doon. Wala, hindi pa tumatawag. Pero hindi na yung tatawag kasi ayaw ko doon. Tapos ganun ako, itatago ko yung problema.
Kasi, wala naman, parang inisip ko minsan, na hanggat marami nag-aantay sa akin may trabaho, hindi ako makakahanap ka ako. Tigilan niyo ako muna. Kasi, di pa naman wala pa naman akong tatlong anak. Kaya parang, siguro, yun nga, ini-impulsive ko na, ito, parang hindi mahalata. And then, pag hindi na, wala nangyayari, iyak na ako. And then, saka na ako sabihin ko yung totoo. Na, hindi ko kaya ganyan-ganyan. Hanggang sa, resolve ba na yun? Kasi ang problema mo kasi ibang tao. Ako kasi ganun masyado ako naaapektuhan. Ngayon ko dati, di ba, nung tayo usap, parang sabi ko, hindi ako naaapektuhan, ganyan-ganyan, pero naaapektuhan. Malakas pa talaga sa akin maka-apektuhan yung isang tao, lalo na kapag malapit sa'yo yung isang tao. Mas lalo akong sasaktan. Kasi hindi mo masabi, hindi mo naman, masama naman sumagot. Sama naman, hindi ka naman ganun. Pero yung negativity, minsan sinasabi ba, baka tama sila ganun. Baka nga, ito na nga, hanggang, kasi ang problema ko ngayon, parang, ano bang next to me? Hanggang dito na lang ba ako? Ginaganon ko yung sarili. Hanggang dyan ka na lang ba talaga? Ginaganon, hanggang sa, paano, wala ba akong next? Parang, saan na ba ako papunta? Yung kaya sabi ko, kay, din sa'yo, parang, paagi yata yung quarter life crisis ko. Hindi 24 pa lang. Hindi pa naman ako. Girl, lahat dadaan dyan. Parang napapatanong ka na, ano kaya mangyayari sa buhay ko? Hindi mo Pasiyan mo lang. Oo, pause lang yan. Actually, nakwento ko sa'yo na ang kapatid ko, di ba, parang 6 months after. Tapos dumaan kami sa, ang daddy na nakaparahan din or na a few weeks back lang wala siya ng work. So parang sobrang burden sa kanya. Tapos, pero naging blessing in disguise for our family kasi dahil wala siyang work, siya yung nag-alaga sa daddy dahil isa lang naman yung pwede pumunta. Isa lang pwede magbantay sa hospital. So, ganyan. Tapos yun, parang you always look, may mga ganyan tayong problema na parang feeling na sobrang tayong pressure kasi ayaw nating ma-disappoint. Nadi-disappoint tayo. Tapos ayaw nating maka-disappoint sa ibang tao. Pero, nilagay ko talaga dito. We're not really sure that that's what other people think. Yes. Correct. Na hindi sila disappointed sa'yo. They're just worried. Or, parang gusto nilang mag-offer ng help or they just want you to know na nandun sila. Pressure pala ako. Yung pala naisip ko. Actually, pressure yan sa sarili. Pressure. Hindi talaga, like, other people won't get disappointed in you kasi hindi naman sila yung naggumawa ng desisyon na yun. Like, hindi naman sila yung nag-resign, hindi sila yung nag-break, hindi sila yung may ganitong nagawang pagkakamali, ikaw yun eh. So, kung madi-disappoint sila sa'yo, don't take it, parang para sa akin if other people are disappointed in you, wala yun masyadong ground dapat. Yes. On how you deal with your own life. Parang lang siya, okay, disappointed sila, bakit kaya? Parang, kaya ako naman may decision nun. So, pagka ganun, parang lang malesen yung pressure, huwag mong isipin na disappointed sila. Kasi malamang, gusto nilang iparamdam sa'yo na nandun sila for you. Na kaya sila nagtatanong. Either worried sila or gusto nilang i-assure sa'yo na whatever you're going through, nandyan sila. Yun. So, kasi minsan, di ba pag may pinagdadaanan tayo, ang lumalabas talaga galit. Ewan ko sa akin pag may pinagdadaanan ko, nakikita na parang, sa mukha ko na parang, bakit laging galit to? Yung parang, kasi nga, buryo ka. Kasi buryo ka nangyayari sa buhay ko. Kasi hindi mo rin nakukuha kasi kung ano yung gusto mo. So, parang, yun nga lagi kasi, yung frustrations and everything. Ba't ako laging galit ka? Yung frustrations, yung sadness and everything, hindi mo siya basta mailabas ng, pag ikaw lang naiiyak pero pagka may ibang tao na kasing nakikialam, ang initial reaction would be anger. Kasi nga, wala kang mapag-vent outan ng, hindi ka naman pwede magalit sa sarili mo, sakta mo yung sarili mo, sigawan sarili mo. Di ba yung ibang tao? Pero, ang tingin ko din, parang, yun nga, sabi nga, di ba, if 2 times na nangyari, it's not coincidence anymore. Tama ba? Yun, ano na talaga, parang it's a pattern. May pattern na. Yun. Kasi kagaya ng sinabi ni Miss Dayan kanina, parang it's a blessing in disguise na nawalan ng work yung kapatid niya. For our case naman, naging problem namin yung delay na pag-open dito ng cafe, 'di ba?
So, yung pressure din sa amin, sobrang laki kasi nauubusan kami ng oras and then, ang iniisip din namin noong time na yun, paano na yung mga army? Paano na yung mga regular customers namin? Pag di kami nakabalik or whatever, ganyan. So, yung pressure, ibinigay namin sa kanya, pero hindi naman feeling ko, hindi man kayo na problema nun or whatever, ganyan. Pero, nandun lang sa amin. Tapos, isipin mo, naging blessing in disguise siya kasi we have to wait for, or we have to go through that particular period para pala mas mapalaki yung cafe. So, ikaw din, dahil sa tingin mo, parang na siya naging pattern siya. And then, even from other experiences, ganun din. So, sabi nga, take your pause time or your waiting time, and then, isipin mo, meron kasi yung blessing in disguise kung bakit siya nangyayari sa'yo. Yun. Kaya, parang meron din akong napanood na, if daw si Lord ay may bibigay sa'yo, may naalis na siya sa'yo. Kasi i-fill in niya na. Yung the way ni Lord na para may bigyan ka ng blessing is pag may inaalis na siya. Kasi napaisip din ako na parang, baka kasi overflowing na yung nangyayari. So, dapat para may ibigay siya, may aalis siya. Pero hindi naman si Lord na parang, tatanggalin ko to. Ganyan. Pero parang na-enlighten lang ako doon na parang, baka yung pressure talaga, dinidiin ko sa sarili ko na parang, dahil baka ako gigil ako bumagsak ako. Lalo akong, nagkatrabaho ko, tapos hindi lalo ako masaya. So, siguro nga, kailangan ko, yun ang pag-aralan ko. Isihan mo lang. Kasi kung halimbawa ngayon, nape-pressure ka sa sarili mo, nakakailangan ako mag-work, kumanap ng work, anything na dumating dyan or kumatok, parang kahit magnanakaw yan, ipapasukin mo na. Ganun na. Kasi nga, ganun. Pero kung relax ka lang kasi, well, yun nga. Sabi nga namin sa'yo, try to check kung alin ba yung lacking ka on this period. Kasi ito yung period na madedevelop mo yung sarili mo. Sabi nga, di ba, sa trabaho, hawak mo yung trabaho mo, na parang nasa kamay mo. Ngayon, pinabuksan or inalis ni Lord yung trabaho yun dati. So, pina-open niya sa'yo. Pina-open niya sa'yo yung kamay mo in order for you to receive again. Yun. Kaya sabi sa'yo, sumali ka dun sa amin sa Korean class. Anong pangalan? Joshua Cho. Joshua Cho sa Sanyi. Ayun, sa'yo. Parang ako friend ko mo. Sabi niyo po, unang lesson, mag-recruit ng friend. Yun yung orientation. Pero actually, yun yung nasa homily kanina ni Father Armas. What sinks you? Ano nagpapalubog sa'yo? It could be your problems or it could be too much of something like sobrang daming pera. So kapag wala kang hawak, makahawa ka sa kanya. Diba? Pero pagka sobrang dami on your hands, hindi mo marirealize na kailangan mo palang humawak. Like, kailangan mo humingi ng tulong sa ibang tao or strengthen ng paghawak kay God. Ganyan. So, yun. What sinks you? Kaya, yes. Pero hindi ko pa nasasabi. Hindi ko pa nasasabi sa Hindi pa nasasabi. Ang sa akin, sinasarili ko. That's how yun yung sa pangalan tayo talaga. Sa pangalan tayo. Masyadong sarili tayo sa problema. Hindi ako masyadong nag-share din. Depende yun sa problema. Pero parang hanggang sa naging pattern ko na, naging habit ko na sinasarili ko na lang yung problema. Parang sa past relationship, ganun. Yung, alam nyo na, ang history na 10 taon, 10 years and a half, na nung unang mga taon, lagi akong nag-share sa friend ko, ganyan. Parang lagi pa akong may pa-press con. Parang, uy, punta kayo dito, ganito nangyari, ganyan. Tapos hanggang sa, parang naramdaman ko na ayaw na nila. Yung hindi naman sila bottom. So, pinipili ko na lang yung mga taong pinagsasabihan ko. Hanggang sa dumating na sa 7 years, ganyan. Wala na akong pinagkukwentuhan. So, everything na nangyayari, wala na nakakaalam. Parang lahat ng problema, ako na lang kung nasolusyonan man, ganyan man, papalakpakan ko lang ang sarili ko, gano'n. Yes. And pagdating sa other problems, gano'n na din. Parang halos lahat, ako muna, pag hindi ko na kaya, saka ko lang sabihin. Correct. Or ikakwento ko na mabigat na. Oo. Kasi ikaw din, assess mo rin talaga muna sa sarili mo. Ano ba yung
problem na yun. Oo nga. Or ikaw ba? If it involves other people, Anong so, anong depende. naging part mo dun sa problem? Siguro yun din. Na-acknowledge mo kasi, ano ba naging mali ko dun sa problem? Tapos, ano yung participation ko dun? Ano yung magiging solusyon mo dun? Ano yung magiging mo? Totoo. Ayun. And then, finding the root cause. Yes. Kaya ang hirap kapag yung problema may involved na ibang tao. Oo, Kasi correct. kapag ikaw lang, pwede mo discard on your own. Oo. Tsaka lalo na kung ikaw yung problema. ikaw yung problema. Kasi Mahirap kaya yun. mo mag-address. Problema yun yun. Ako pala problema. Actually, that's one thing. Yun ang madali at saka yun ang mahirap. Madali kasi in a way, kaya mo siyang solusyonan. Kasi ikaw mag-decide sa sarili mo. Yeah. Kung ano ang babaguhin ko, ito ba dapat ang gawin ko, ganyan. Yun ang pinakamahirap. Kung ikaw mismo sa sarili mo is, una, hindi mo Hindi mo alam. matanggap. Opo. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Kasi Sarado ka. sarado isip mo. At saka hindi mo matanggap. Yun nga, yun, hindi mo matanggap na, ako ko lang ang problema or whatever. Bakit kayo ganyan? Bakit paano kasi Oo, bakit ako na naman ulit? Pero minsan kasi pag ikaw na yung talagang na parang hindi mo maaalala, bakit ako? Bakit ako problema? Oo, Minsan kaya- gaganon ka pa, no? Kaya Okay, di mo minsan, matanggap. kaya minsan, mas okay pa sa akin na, okay, sabihin niyo po sa akin diretso anong problema or ano yung criticism na Para at least alam ko, saan ba ako Masolusyonan. nagkukulang? Saan ba ako Oo, totoo. Yun. Yes. Okay, so, eto na. Sa chorus part, can't hold me down because you know I'm a fighter. Choosing to descend into the dark abyss. Find me and I'm gonna bleed with you. Has there been a previous problem that you were able to overcome na you know you can now pat yourself on the back and say you did well? Or bulletproof na ako? Parang wala pa. Not really bulletproof, pero Oo. yung yung health scare ng Kasi daddy. siguro kung problema, nabubuksan ulit. Kaya parang hindi pa ako bulletproof sa lahat ng mga pinagdaanan. Parang depende rin kasi sa problema. Ano ba problema ang... Kung sa akin Kaya ko yun, lang. parang, hindi, kaya ko lang din siya, ito pala, dahil halos lahat ng, Bulletproof ng mga naman, closest friends ko, lagi nilang, kunwari, meron akong may pinagdadaanan kasi ako ngayon, tapos, nire-remind ng friends ko na, hoy, alam mo ba ang pinagdaanan mo last year? So, yun nga, yung nangyari sa daddy. Ina-assess Girl, kung napagdaanan mo yun, nalampasan mo talaga siya, tapos ganyan-ganyan ka, hello, maning-mani na lahat ng problema sa'yo. Parang gano'n. Basta Yeah. nire-remind talaga nila ako na gano'n. Tapos, ano ko din yun, na ang dami rin yung mga ka-work ko, tapos yung mga taong nakakaalam. Even yung boss, even one of our bosses, on a random day, nag-DM siya sa akin, tapos sabi niya, I just want to let you know that you are so resilient, and I really appreciate you, and I hindi applaud pero basta may parang hinangaan, ano ba yung English? Basta may ganun na Admire. I really admire your resilience because of what happened to your dad, ganyan. Tapos tapos parang tapos naiyak ako din ang dami tapos nga yung message yung gano'n. Tapos sabi niya, from far away, I can still feel your energy, your vitamin D, kasi vitamin D ang tawag nila sa akin. Your energy, your positivity, I can still feel your sunshine kasi nasa Vancouver yung boss ko. So, nung sinabi niya sa akin yun, and then kasi meron din ako yung isang beshi ko sa work. Meron weekly recognition. Parang anyone in the team na gusto mong i-recognize for anything. Tapos nasa hospital pa ang daddy ko na. Tapos ni-recognize ako nung isang yung co-work ko nga na. Tapos yung reason is for her resilience. Tapos yung word talaga na resilience, tapos sabi ko, so ganun ba ako katibay na? Parang resilient na ba talaga ako? Kasi ganun yung tingin ng ibang tao sa akin. Tapos hanggang sa na-realize ko, kasi I had no choice. Wala akong ibang choice kundi maging matapang. Kasi nga, yung mga relatives namin, nung kinausap ako, bilang panganay, tapos nga, dahil ang mami ko ay senior na din, tapos din siya, kailangan din namin siyang alagaan. Tapos parang ni-remind ako na you have to step up and you'll be the head of the family at this point. So parang yun, so wala akong choice na kundi kailangan akong maging matapang and stuff. Correct. Tapos after nun, dahil nga sinasabi nila na dahil pinagdaan mo na yan, parang lahat tayo mo nang lampasan. Kasi it was a life and death situation. Pero parang
mas naging matatag ako. Una, mas naging stronger yung bond namin, yung core family, like my parents, me, my brother. Tapos hanggang sa ano pa siya, nag-branch out pa siya into other problems like financial problems, and ang dami kong loans and stuff. Tapos, pero sabi nga nila, hoy, ano ba, yun pa yung pinaproblema mo ngayon. Pero alam mo ba alam mo naman yung nalampasan mo. Parang yun na yung rurok. Parang yun na yung major problem na hindi ko alam na kung ako yun. Hindi ko alam kung ganyan ako katatag. Oo, parang ganun. Tapos parang ako, hindi ko nga alam na ganun pala ako katatag nung time na yun. Parang sa work, kapag may meeting na habang nasa hospital ka ang daddy, parang never akong umiyak. Tapos hindi ko alam kung bakit, pero napakaiyakin ko sa ibang bagay kapag may meeting kami and stuff. Tapos yun, parang hindi naman ako bulletproof pa, pero at ayoko na rin pagdaanan ulit. Sana hindi na namin pagdaanan ulit na something that scary. Pero it's inevitable in some cases. Pero yun, for me, ayun yun. Yung na-overcome na, uy, Dayan, I'm so proud of you for holding on. And for, like, ganun. I kept my ground and still. Tapos, kasi wala tong etos, pero sinabi ko to sa mga ka-work ko nung parang, every time meron akong update sa kanila, tapos nung tinanong nila ako, bakit ang tatag, bakit ang sayo mo, okay ka pa din na yun. parang wala akong pinagdanaanan, parang, sorry kasi ikaw ba naman yung pinapalibutan ng BTS sa kwarto mo. Yun talaga yung sinabi ko. Kasi they were really my source of strength doon. Tapos dahil nga ang daddy alam niya na sobrang important ang BTS sa akin. Tapos yun, na every morning we greet each other. Hindi ko lang nakakita ko na to before dito sa podcast. Ang first text na sinend sa akin ng daddy after the surgery niya was August 12. Anniversary nung kahapon. Meron kaming mini celebration sa bahay. Kumain kami ng maaga before nung class natin. Parang, sige, celebrate natin. Kasi yun yung second life niya, technically. Tapos so August 13, around 6 a.m., unang text ng daddy, good morning, Borahe. Tapos parang, hanggang ngayon, pag kinukwento ko, naiyak ako. Kasi pag kinukwento ko siya, naiiyak din yung mga pinagkukwentohan ko. So, hanggang ngayon, every morning, daddy, ang sasabihin, good AM, Borahe. Naiiyak na ako. Hindi ko nakakayo. Pagbukas ko ng pinto, paglalabas na ako every morning, or bubuksan ko yung bintana ko, sasalabas ng daddy, good AM, Borahe. Ganun. So, parang, parang sobrang laki ng strength na namigay ng BTS sa akin. Wala iyak. Alam ko, hindi nakakaiyak kamusta yan. Hindi pa talaga tayo. As an emotional person, kahit ano yung As an emotional person. Sabi ko pa ba din, may timer kami, hindi ko lalabas sa 1 hour. Na-overshare ako. Hindi nyo na hindi ka talaga tumiyak mo. So, that's it for me. Ano ba? Sa akin naman, hindi ko alam kung ano ba to. Oo, kung bulletproof. Pero siguro sir, on this particular sector of life, dun siguro sa dun sa love life. Para ma-tone down. Oo, feeling ko dun, bulletproof na ako. Every episode, sumusulpot, yun nga. In terms of love life. Kasi yun talaga yung parang hindi mo nakita yung self-worth mo, dumepende ka sa kanya, or whatever, ganyan. Sana kayo kanya sabihin sa susunod. Pero ngayon, yun nga, feeling ko, kung sino man ang dumating, tingin ko, hindi na ako para gumive in ng sobrang parang ganun. Parang hindi ko super na ibibigay yung lahat-lahat. Sana we learned our lessons na dyan. Kasi, I learned it the hard way. As in, the hard way. Sana po. The very hard way. Pero mahiling ko naman kung itong pito, Diyos ko, bibigay mo ako, Lord. On bended knees. Alam mo ako kay Jin. Yun. Diba? Pero, siguro ngayon, dahil nga tumaas din yung standard mo because of the previews. Abang ako yan sa susunod mong relationship. Sure. Baka nga hindi na nga magka-relationship dahil tumaas yung Pero, knock on wood, wag naman sana, Lord.
Oo. Pawid ito. Ganon. Yun, feeling ko yun pa. Kasi on the other So proud other of you. aspect or sector of my life, is still a battle pa rin dun. So, hindi ko pa sila totally masasabing I could tap myself na, you did great or buti kinaya mo yan. Kasi, a lot to work on pa dun sa other parts. Pero I think on that particular sector, yun talaga, ang na-ace ko na. Oh my gosh. Parang ganun. Dun sa Oo. part na yun. Sobrang laking achievement din nung na-let go. Oo, yes. O, diba? Oo. Yung naging toxic sa'yo. Ako na. Ikaw na. Siguro yung bulletproof na ako is yung naano ko yung trauma ko. Yung trauma ko kasi is parang feeling ko kung sa iba yung masakit na yun sa kanila, hindi ko lagi na-acknowledge, mas masakit pa rin yung ganito. Baka pag sinasabi, kaya minsan iniisip ko, ba't ako nasasaktan? Ang ano ko nga na-let go parang nakapagpatawad ako, nirespeto ko yung sarili ko ng ako. Minahal ko, as in yung love yourself era talaga ng talagang binigay ko yung sa sarili ko. Sabi ko, give ko to sa sarili ko na, hindi ko lagi, kasi dati, para siyang, nightmare. Para lagi akong ganun. Na parang lagi akong kinakabahan. Kahit gising ka may nightmare. At saka lagi akong medyo ko sa voice, sa mga lalaki dati. Galit ako sa lalaki. Kasi kahit sa tatay ko dati, galit ako. Yung parang ganun yung epekto niya. Pero, as I learn nga, siguro, kaya ang laki talaga ng impact ng BTS sa akin. Kasi, nung yung binibigay ko yung love yourself ko sa sarili ko. Kasi kasi ang hirap talaga niya. Ang hirap labanan lagi nun. Nung way na yun na parang sabi ko, makakalagpas pa ba ako doon? Tapos parang sabi ko, Lampasan mo. Kaya gusto ko yung era ng love yourself. Kasi nga, lagi nilang nire-recall na meron ganun. Parang, nung nalagpasan ko yung way na yun, hindi na ako masyado lang kinakabahan. Hindi na ako masyado apektado kapag matutulog ako. Or, may mga kamag-anak ako matutulog yung tapos katabi ko lalaki. Hindi na ako masyadong ganun, na-aware na parang lagi. Kasi parang ako, lagi akong inaano ko yung sarili ko. Na parang, may comfort. hindi pa siguro ako, meron pa rin ako crack doon. Medyo nababali pa rin yung emotion ko. Pero, naano ko yung sarili ko na over na ako doon. And kaya ko na kung harapin. Pag halimbawa, yung nagkaroon ako ng boyfriend or hindi ko maibigay niya yung word na sinasabi ko or ito ako. Kung nilapag ko yung sarili ko dito and hindi mo kaya tanggapin and just to respect you. Pero hindi ako para i-beg kahit pagano kita kamahal siguro. Or siguro kung mahal ka kasi ng isang tao na ko rin yung sarili ko, hindi mo kailangang laging magmakaawa. Correct. Kasi ganun ako dati. Sabi ko nga, kung magmamahal ulit ako, ibibigay ko ulit yung 100% ko. Mauubos din siguro ko. Pero, sa tamang tao na yun, ko ibibigay. Kasi feeling ko kahit, diba, napagdaan ako din namang maloko ng lalaki or yung word ko para akong binasura ng lalaki na parang, hindi pala tama yun. Pero sabi ko nga, magmamahal pa rin ako ng 100-200% sa isang tao. Kasi ganun ako sabi ko, pag dinano ka na, magbibigay kayo sa sarili ko sa inyo. Pag nag-iba, sabi nila kasi, pag nagmahal ka na magtira ka sa sarili ko. Ako kasi parang sabi ko, magmamahal ulit ako. Ganun ako yung mag-love sa isang tao. Magmamahal ulit ako 200% sa'yo. Pero this time, mas maano ko na kailangan ibibigyan ko nun. Makikita ko yung eyes niya. Yung eyes niya na, eto na yun, binigay na to ni Lord. Eto na yun. Hindi na siguro kung parang makikita ko na siguro yung tama. At saka siguro, by that time, kasi siguro it would be the same sa akin, if ever naman na meron na dumating, ang tingin ko, kasi ganun din ang magmahal. Dati, baklang magmahal. As in, or whatever. Boss, hindi lang puso, hindi lang kaluluwa, hindi lang wallet, ang nauubos sa'yo, lahat-lahat talaga. Pero sa tingin ko ngayon, since nga alam mo na yung self-worth mo, you'd know how to play it wisely. So, kumbaga, may level na, okay, for example, I would give, may 200% pa rin ng pagmamahal kasi deserve niya.
Pero on a certain level na, okay, for this time, I would give my 50%, and then ganitong percent, until fully, he would deserve the 100% or 200% of you. Naniwala ulit Parang ako sa ganun. BTS, minulat nila ako na meron pa talagang love. There's love in the air. Like, Nung na-meet ko si Jean. Charo. yes. Para nilatag kasi talaga nila na yung you should love yourself, and marami silang binigay sa atin na parang realization. Kaya tumaas talaga yung standard. No joke. Pero ganun. Kasi kapag hindi ko alam pero for us fangirls, ganun, tumataas yung standards namin. Kasi we're kami mga ina-idolize. Like, we sip talaga. Meron kaming mga, like for us, for army, so meron kaming 7 lalaking tinitingnan palagi. Yes. Oo. So, pero hindi, tumaas yung standards in the sense na, kasi nakilala namin sila, like, parang Nagkaroon ng like, self-worth. personally, Nagkaroon ka ng ganun bigla. kasi sila hindi kami Dapat magiging, meron naman talaga tayo. Kasi dati for the game. hindi naman tayo magiging ganito ka-attached sa kanila if it weren't for all yung mga realizations na pina-realize nila sa atin. So, Correct. yes. So, napunta na talaga tayo doon. Kaya ako tinanong, sabi ko, okay, abangan yung next episode, nahanap kami ng love song talaga. So, yun. Na-related. para Pumunta na tayo sa DJ dito. para mas masaya chikahan. Dahil puro mga love. Pero, ayun. Anything else, guys? Parang, Timo, Wala. Kobe, dito na ako kayo. Kaya nga, just for the backstory, Chill-chill lang. just for the backstory, may 4 kaming pinagpiliang kanta. Yeah. Dinisregard yung 3 kasi Sige nakakaiyak. sabi ko, sige. Ganyan. Sabi, okay, ay, hindi tayo pwedeng, hindi natin kaya umiyak ngayon. Oo. So, Wala, sorry. May Hindi ako nakakaiyak. so sorry. Sabi nga, don't apologize for how Oo. you're feeling. Pero, it really, kasi yung sa daddy's girl ako. So, yung Bubog talaga. pero, yung borahe talaga. correct. So, For the wrap up, Doon ako siguro, nag-start. for the wrap up, I think, I'd be super proud on both of you. As in, super Correct. proud. Kasi nga, knowing, actually, dito lang din po kami sa podcast na nagkakakilalanan o na deeper level. Like, ilang, Ganyan. matagal na Tingahan pa lang problema yung 1 podcast. year na naman tayo Magkakakilala. magkakakilala. Yes, correct. Pero Correct. ngayon lang namin nahuhukay yung mga ng isa't Mga isa. bubog. Ayun. So, this is Oo. really, yeah, so Super sobrang, proud. Oo, sobrang proud of us din. Wala kami daw sa sariling baka. Pero hindi, natutuwa kami that we gave this podcast a chance na parang hindi naman siya out of the blue, pero pinagpaluhan naman talaga namin siya. But we didn't expect it Na mangyayari siya. Paanim na episode. Oo, maalim na episode. Kasi podcast siya, it's not just a show. It's a show. Pero sabi nga ni Jen, dito namin nakikilala ang isa't isa on a deeper level. So, parang for us, yung friendship namin, dito kami magle-level up. Parang every episode, meron kaming level up, ganyan. So, for us, for you naman guys, we hope na in every episode, in every experiences that we share, yun kasi yung goal ng show. Our goal is to amplify BTS's message. Hindi lang yung love yourself, pero every message that they want to convey in every song that they write. So, yun yung goal namin. Kaya kami merong mga discussion na nire-relate namin sa sarili naming experiences. Kasi alam namin na someone out there listening and watching sa bawat episode namin can relate. Yes, So, yun. And sana kami talaga ay relatable. Yes. Oo, We yung mga try kwento our na. best to be as relatable as Mukha kami possible. Oo, Yung ganun. like nakatambay lang. Oo. And, meron ka ba sasabihin, Jen, sa pagtambay lang? Yes. natin Oo na to. nga. Yes. So, I think lalabas to next week and but probably we'll be starting yung promotions na nitong activity namin. So, every month we'll be releasing Army Kaymustahan ang tawag segment wherein we are inviting every army na kung gusto nyo lang tumambay or if you want someone na makausap would be here
sa cafe and gather I think every Saturday or Sunday siguro, we'll set out the schedule para meron kayong maabutan. So, it would be a regular monthly activity dito sa cafe para if you want lang talaga ng kausap or kaya gusto niyo na tumambay or anything not related to BTS or related to BTS ang gusto niyo pag-usapan, yun, meron kayo dito. And then at the same time, you'd be meeting more armies and create more army friends. Not only yung kakilala nyo lang or kayo nami-meet nyo every event, but on a deeper level as well. Though, para rin siyang podcast, pero hindi na siya recorded. Yes, parang off the record. Off the record. Ganon. So yun. watch out for that sa announcement sa Cafe Euphoria. So, I think that's it. Yes, thank you guys for letting me choose this song. Ako kasi pumili ng all. Bilang favorite ko siya. Kayo, lahat na nakatarabitis nakakayak talaga. Yun na yun ang realization. Yes, and Lahat on na Bring the Pain, I think yung takeaway natin sa episode na to, whatever life throws at you, yung sinabi nga ni Jen kanina, Yes. you have actually you always have the decision on how you'll take it all in. Yes. Parang okay, pwedeng 50% muna, pwedeng sige na isang bagsakan ganyan. Pero whatever you're going through, lagi nating naririnig there's always a reason behind it. Pero every negative, every painful experience that you go through, always try to look for something positive out of it. Yes. Hindi lang siya kasi yung lesson, hindi lang siya nakukuha or hindi mo lang siya marirealize. At the end, kapag ka-resolve na ang problem Yes. or natapos na yung pinagdaanan mo, there are so many things na hindi mo marirealize, hindi mo maiisip agad na something good pala siya or blessing siya while you go through the problem. So, yun. Yun Correct. And then, Kapag hindi mo kontrolado ang isang bagay, huwag mo nang pakaisipin. correct. Kasi magkakasolusyon ka yan along the way. Correct. Ganun And nga then, yun. siguro, to end, yun ding, yung pinaka-message din nung BTS na yun nga, whatever happens, sa kagaya naman sa kanila, nadadapa rin sila, may problems sa Yes. pinagdadaanan. But what they always do is always stand up and move forward. Sabi So, nga, bring as it long on. as, Yeah. even if my knees drop to the ground, as long as they don't get buried, may Yeah. way pa rin. Yes. Saka kakasabi lang yun ng June kahapon, di ba? Yes. There's so beautiful shits in the world. And kailangan mo Correct. i-deal daw yun. And deal with it. And just deal Yes. with it. Ayun. Thank you so much, guys, for tuning in this week's episode. This has been Diane, Mrs. Jen, Agus D with a Y. And this Kim Sok Jen, now Minion Jen. And I'm Yoongi, marry me. Marry me. Bye. See you Thank you so much. again. This has been 7 Nunas Euphoria. Bantan Army Podcast. Please do follow us here on Spotify and follow us on Sama ko yun Instagram. sa, in the soup. Yes, in the zoo. Instagram at 7 Nunas Euphoria, and please also follow 7 Cosmos Studio. And Cafe Euphoria 7, visit us. We're open every day. Yes. Bye-bye. Akala ko may person. Alam mo, sasabihin ko. Yung marry me. And Yoongi, marry me. Thank you so much. Annyeong Army! Bye. Joy, sige, hintay ka lang.